We praise holy, holy. We praise goodness and mercy. Naton nga ari kita sa pagsimba sa aton nga Dios. Pabilin lang kamo anay sa pagtindog. How do you feel or how does it feel to be unemployed? Sino diri sa inyo kaagi nga nadulaan sang trabaho? Ano ihan ang nabatyagan nyo? You know, sa aton nga pagiging Kristohanon, kadamo sa aton nga mga anak sang Dios nga spiritually unemployed. Anak sang Dios pero wala nagatrabaho sa ginarian sang aton nga Dios. So ang aton nga tema sa sini nga bulan, be strong in the Lord. And third week na ini naton sa sini nga bulan. And gusto ko lang i-recall kung ano ini ang gintun-an naton sa mga nagliligad. So how to be strong in the Lord. First week, dapat may ara sang foundation. Dapat nagakutkot kita sang madalom. Kung gusto mo maging mabakod, kutkot ikaw deeper. Mayroon ka dapat nga personal devotion sa aton nga Ginoo. And then, kung may ara ikaw nga personal devotion sa Ginoo, kung madalo mang imo nga relasyon sa Dios, hindi pwede nga hindi ikaw mag-fellowship sa mga anak sang Dios. You desire fellowship. And then, kung nag-desire ka ng fellowship, palangga mo na ang church, palangga mo ng imo nga utod, hindi pwede nga magpahimunong ka lang. That is why ang next step, amo ang function. Hindi pwede nga mamuyong lang ang Kristohanon kung tsakto ang first step niya, ang foundation, ang second, fellowship, ikatatlo, mahulagid ang imo nga lawas. Because ang lawas nga wala ginagamit perme, ano gakatabo? Nagakaluya. Okay? Basahon naton ang pulong sang Dios, Ephesians chapter 4, verses 11 through 13. Basahon ini naton sang dungan. Okay, ready? Read. And He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Mga muyo kita. Our Heavenly Father, we thank you for this day nga imo ginhatag sa amon. We thank you, Lord, nga nakita namon ang presensya sang tagsa-tagsa namon ka mga utod. May maayo kami Ginoo nga fellowship sa sining nga adlaw. Lord, we pray nga ang imo balaan nga espiritu magatandog sang amon nga tagipusoon kag magabukas sang amon panghunahuna nga maintindihan namon Ginoo ang mensahe kag maaplikar dayon sa amon nga kabuhi. O Ginoo, buligi kami nga magsunod sa mga mando nimo Ginoo sa amon. Kabay pa nga mangintakos kami sa pagbaton sang blessing sang imo nga pulong. And Lord, I pray, ikaw man magahimuno sa mga kinanglanon spiritual, sang tagsa-tagsa nimo ka mga sumilimba sa sini nga adlaw. Ginapangamuyo ini namon nga ang amon nga pagsimba, pagdayaw, mabato nimo. In Jesus' name, Amen. Magapong ko ang tanan palihog. So, kita sa function. Function of the believers in the body of Christ. So, ang aton nga mensahe subong, function in the body of Christ. So, paano kita bala mag-function sa lawas ni Kristo Jesus? Kaya ginambal sang pulong sa Ginoo, sa isa ka lawas ni Kristo, si Jesus ang head. And then kita mga anak sang Dios, kita nga mga tumuluo sang Ginoo, members kita sang lawas sang aton nga Ginoo. Hindi bot silingon nga ang iban nga Kristohanon nga hindi diri nagasimba sa cornerstone, hindi na to sila yung member sang lawas ni Kristo. Member man na sila gyapon sang lawas ni Kristo. Whether sa cornerstone ka man or sa iban nga church,
Basta naluwas ikaw, anak ikaw sang Dios, we are members of His body, of His flesh, and of His bones. So, how to function in the body of Christ? Number 1, cite your spiritual gifts. Ang isa ka anak sang Dios, dapat idiskubrihon niya gid ina kung ano ang iya nga spiritual gifts. Now, ang spiritual gifts is different from physical gifts or talents. For example, may talent ikaw nga magkanta. May talent ikaw nga, ano pagin talent mo? Magsaot. May talent ikaw nga mag-drawing or mag-painting. May talent ikaw nga, ano pagin iban nga talent? Nalipat na ko. Modeling. Joke lang na. Ang ina nga talent, physical gifts ina. Lain niya ang spiritual gifts. Ang spiritual gifts, maangkon mo lang ini kung naluwas ikaw. Why? Because ang tion nga nagbaton ka kay Jesus, tagaan ka dayon niya sang Holy Spirit. Ang Holy Spirit nga na, siya ina ang mag-ukay sang imo nga kabuhi, nga mag-produce ikaw sang hiyas nga halin sa Ginoo. Ang ginatawag nga fruit of the Spirit, lain man na, kay pamatasan ina. Ang spiritual gifts, lain man ina, mga ikasarang ina nga ginahatag sang aton nga Ginoo. So sa aton diri nga mga naluwas, kung wala pa ikaw kabalo, kung ano ang imo spiritual gifts, dapat hibaloon mo, dapat diskubrihon nimo. Okay? Siling diri sa 1 Corinthians chapter 12, in verse number 27. Now ye are the body of Christ, and members in particular. Kung ikaw sigurado nga ara ka sa lawas ni Kristo, kag miyembro ikaw, siling diri, verse 28, God hath set some in the church. When you say church, it means the body of Christ. Hindi yang nga building. Okay? Ang Dios nagbutang sa lawas ni Kristo, set some in the church. First, apostles. Secondarily, prophets. Thirdly, teachers. After that, miracles. Then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues. Diskubrihon mo, din ikaw diri. Kabalo ikaw maghambal sa lain-lain nga lingwahe, ari ka di sa diversities of tongues. Kung madiskubre mo na, pwede ikaw magamit, nagafunction ka na sa lawas ni Kristo. Din imo nga gifts, ara ikaw sa healings, maybe doktor ikaw, kang imo pagiging doktor, ginabulig mo sa pag-ministry, sa pag-soul winning, sa pagdaog sang kalag, o kung sa pagsuporta, kag pagbulig sa mga anak sang Dios nga kinanglan mag-ayo sa ila balatian. So, amoy ng spiritual gifts. Siling sang verse number 29. Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Are all workers of miracles? Karon, may mga Kristohanon nga basi magalain buot mo, Lord, nga hindi ako ya parehos kanami magkanta kaangay sa mga utod na tundri nga kanami isang ilang nga tingog. Ako niya bisan ano ko katry do wala gid hilig sa ako ng kanta. Hindi na iya imo yang gift. Lord, hindi ko ya kabalo maghambal, hindi ko ya kabalo magwali. Maybe hindi na iya imo nga gift nga ginhatag sa aton Ginoo. So siling sang Bible, hindi tanan palarihos sang spiritual gifts. Lain-lain kita nga mga hiyas nga ginhatag sang Dios. And verse number 30, have all the gifts of healing? Tanan bala sa aton nagapangbulong? Tanan bala sa aton doktor, nurse, dentist? Hindi. Do all speak with tongues? Tanan bala sa aton kabalo sa mga sari-sari nga mga lingwahe? Hindi man. Iba niya, sagad sila. Kita ya, do hindi pa.
do all interpret? Hindi tanan maka-interpretar. So nagapahayag diri nga ani diskubrihon naton mismo ang aton nga mga spiritual gifts. Ari example ko sa inyo. Si Apostle Barnabas. Ano ang iyang spiritual gifts? Sa inyo, Abe, kung familiar ka mo kay Barnabas, ano iyang spiritual gifts? Gift of exhortation. Ang exhortation, gali, is a gift. Spiritual gift. Ano na sa exhortation? Ina balang kanami sa imo mag-encourage. May problema, imo nga utod, na-discourage siya, hindi na siya magsimba. Lain iya buot dito sa piyak, pero ikaw, ma-discern mo nga kinanglan niya sang imo nga bulig. Ginkadtuan mo, ginistorya mo, gin-encourage mo. Kita mo to may problema. And then, naintindihan mo nga ikaw gali ang ginagamit sang Ginoo. Ginkadtuan mo, ginbuligan mo, na-encourage. Amo ni si Barnabas. Kung lantawon mo sa may Acts chapter 4, si Barnabas, encourager. Ginbuligya iya nga property, ginbulig iya sa church. Ginpapakaon niya to sa mga pigado. And then makita man naton sa may Acts chapter 9, kung ano ginhimo ni Barnabas, siya ini ang encourage kay Paul, sang si Paul na convert. Di bala si Paul, ginkontraya ang mga Kristohanon that time, and then na-meet niya si Jesus, nabulag siya, and then gindala siya ni Ananias. Wala sa may magpati kay Paul nga nag-Christian sa, siling sa mga apostles. Hindi ka na magpati sa iya kay gapakuno-kuno lang na sa, undercover na sa, dakpo niya malang tatanan. Pero si Barnabas to, ang nagpatunga, kang nagsiling, subong, nagbag-una ni sa. And kung nadumduman nyo, si Barnabas man ang nag-encourage kay Apostle Mark nga ginsikway ni Paul. Gin-encourage siya si Mark, ginupod niya si Mark, until such time nga nag-grow si Apostle Mark, siya nagsulat sang the book of Mark. Encourager si Barnabas, and maybe one of you kaangay ni Barnabas. Wala ka man damo kwarta, hindi ka man sagad magwali, hindi ka man nami pahambalon, pero encourager ikaw gali. Another, si Apostle Philip, ginatawagin ni siya nga the evangelist. In Acts chapter 6, makita mo dira nga si Philip, nagsugod ba lang ni siya nga deacon sa sulod sang church. Di bala dumduman nyo to, nga nagpili sila sa mga lalaki, nga ilang nga deacon, manug-serve sa mga pagkaon, waiter. Isa digto si Philip, kung basahon nyo, sa may Acts chapter 6, sa church in Jerusalem. In Acts chapter 8, makita nyo si Philip, nagwa siya because of persecution sa Jerusalem, naghinuplaag ang mga Christians, nagkadto si Philip sa Samaria. Kag si Philip, ang iyang gift, amo ang gift of evangelism. Kapos sa iya magtipon sa mga tao, kapos sa iya magwali, kapos sa iya mag-perform sa mga miracles and healings. And remember, sa may Acts chapter 8, kung sino na soul winning niya? Ang Ethiopian eunuch. Nga hindi kaintindi, samtang nagasakay sa kabayo, chariots, nagabasa sa the book of Isaiah. Ginsoul winning niya. So, maybe ikaw man isa ang may gift sini, gift of evangelism. Si Apostle Timothy. Ano ang gift ni Apostle Timothy? Gift of teaching and pastoring. Sa may 1 Timothy chapter 4, ginhambal dira ni Apostle Paul, Timothy, be thou an example of believers. But silingon si Timothy, maayo siya nga ihimplo. Nagapastor siya, nagatudlo siya sang pulong sang Dios. In 2 Timothy chapter 1, ginhambalan siya ni Paul, you stir up the gift that is in thee. It means, kung ano nang ara sa imo nga gift,
i-fuel up mo, ipakalayuhon mo, i-improve nimo ang gift nga ginhatag sang Dios sa imo. Basi mga balikaw ti, ako pastor. Lord, wala ko ya talent. Ang hambal ko kay na, lain ang talent, lain man niya ang spiritual gift. Kung sa talent lang, ako guro ang tao nga walang katalent-talent. Ang akon nga magulang, nagambalan sa unang akon mangod, wala giniya talent. Na-realize ko, tuod no, wala giniya ko talent. Mahuloyon pa ko nga daan. Pero subong, hindi na. Makahuluya na. It doesn't matter kung wala ikaw talent. Bisan na wala ikaw talent, basta palangga mo ang Ginoo, kibot ka lang, gina-equip ikaw sang Ginoo para madugangan ang imong mga ikasarang, gamito niya ka. Ang imong spiritual gift sa iya nga lawas. Siling diri sang 1 Corinthians 12:31. But covet. When you say covet, it means handumon ini ninyo. Lagson ini ninyo. Covet earnestly the best gifts. And yet shew I unto you a more excellent way. Kung wala ikaw may nahibaluan nga spiritual gifts sa imo, siling ni Apostle Paul, amo ini ang unang handuma. Kay amo ini mga excellent nga bagay. Siling niya, in 1 Corinthians 13:13, sugpon ini sang 1 Corinthians chapter 12. Mga spiritual gifts. Siling niya, amo ining tatlo ang pinaka-importante. Handumon nyo ini. Now abideth faith. Kung wala ikaw spiritual gift nga nabalaan, di ka kabalo maghambal, di ka kabalo magwali, dapat grabe mo pagtuo. Hope. Kung may pagtuo ikaw, gaangot na dira ang hope. Ang faith kag ang hope, magpakaisahan na ini sila. Kung wala ikaw faith, wala man sang higot, ikaw nga kaptan para magkalaom ikaw. So, there's faith, there's hope, and then sila niya, charity. What is charity? Divine love. Sacrificial love. Kag siling ni Paul, ining tatlo nga ni, pinakagrabe ni. Pero ang the greatest of this is charity. So, bayin na da ang mga spiritual gift. Ang importante, palangga mo si Jesus. Kay masunod na lang na ang iban nga mga gift nga ginahandom naton. Importante, palangga naton si Jesus. Ari isa ka reminder sa aton tanan. Bisan ano pa kanami ikaw magkanta. Bisan ano pa ikaw kanami sa instruments. Kung hindi mo palangga si Jesus, wala man agyapon pulos. Mayara iban, nagasimba lang, bangod kay mas special number sila. Hindi ka magsimba kung mas special number ka. Kaya yung ginahimo mo paaman ang simba. Ginauna mo ang imo nga talento. Bisan ano ka kanami kag abilidadan. You are nothing but a good singer and performer kung hindi mo palangga si Jesus. Amo ka lang gina. Importante palangga ta ang aton nga Ginoo. And hindi ka magsimba kung nahagadan ka lang or napilitan ka lang. For example, tawgon ka. Oh, simba ka bala. Nahuya ka to, nag-upod ka. Lakad to di, alagad di sa Ginoo. Maupod ka di. Nag-upod ka man, kinahuya ka. We don't need sa mga bata-bata sa kingdom of God. We need lovers of Jesus sa lawas ni Kristo. So dapat palangga naton ang Ginoo, kay kung hindi ta palangga ang Ginoo, ma-burn out kita sa pag-serve, sa pagtrabaho, sa ilikoton sang Dios. Siling ni Jesus sa may Luke 15 verse 8. Istorya ini sang parable nga ginhambal niya, nga may isa ka babae nga may pulo ka sinsilyo. And then nadula iya ang isa. Siling diri ni Jesus, doth not light a candle and sweep. Ubuso niya to tinlo tanan nga salog. Sweep the house
and seek diligently till she find it. And mga utod ko, dumdumonyo, kung ikaw anak sang Dios, pangitaon mo gina dapat ang imo nga spiritual gift. Kung ano ina, kaya mo na gamito nimo sa sulod sang lawas ni Kristo. Ikaduha, how do we function in the body of Christ? You serve one another. You serve one another. Don't expect nga ikaw iserve sa church or sa lawas ni Kristo. Don't expect nga ikaw ang center of attraction. Don't expect nga ikaw ang tulukon sang tanan, dayawon sang tanan, abi-abihon sang tanan. No. Wala na diri sa simbahan. Si Jesus lang ang takos sina. Kung hindi ka masapakan, hindi maglain buot mo. Kaya ang pagsimba, ang pag-alagad, hindi parte sa imo. Parte ini sa aton nga Ginoo. Gapaminsar kita, gapalibog, gapalitik, kung paano ta dayawon alagado ng aton nga Dios. Because it's all about Him. Hindi ini parte sa aton, hindi parte kay pastor, kundi parte lang gid sa aton Ginoong Jesucristo. Siling sang 1 Peter 4 in verse number 10. Karon kay ara na, nabalaan mo na, nadiskubrihan mo na nga may spiritual gift kagali, ano ni himuon mo? Kundi gamiton mo? Usaron mo? Siling nga, as every man hath received the gift. Nakabato na siya, nabalaan niya na ang iyang gift. Even so, minister the same one to another. Gamiton mo ni nga mag-alagad sa isa kag isa as a good steward of the manifold grace of God. Kung maayo ikaw nga gintugyanan sang Dios, maserve ikaw sa isig nimo kapareho. Verse 11, if any man speak, for example, ang imo gift, manugwali ikaw, nami ikaw maghambal, sampaton ikaw maghambal, nami ikaw mag-English, nami ikaw mag-Kinaraya, nami ikaw mag-Tagalog, nami ikaw mag-Ilonggo, wala ikaw gautal-utal maghambal. Let him speak as the oracles of God. Gamiton mo na ang spiritual gift mo, ang kanamion mo sa paghambal, nga ihambal mo ang pulong sang Dios. And then sila nga, if any man minister, na isa naman nga maayo siya mag-minister, let him do it as of the ability which God giveth. Gamiton niya man ang ikasarang na kung ano na ang ginhatag sang Dios sa iya. That God in all things may be glorified through Jesus Christ. Why? To whom be praise and dominion forever and ever. Amen. So don't expect nga kung nami ikaw magwali, nami ikaw maghambal, nami ikaw magkanta, ang tanan magpalakpak sa imo. Kung hindi ikaw pagpalakpakan, kung hindi ikaw pagdayawon, malain buot mo. No. Siling diri sa idalom, to whom be praise and dominion forever and ever. Amen. Ang tanan naton nga spiritual gift kag ikasarang para na to kay Jesus nga siya ang dayawon, hindi kita. Si Tabitha or Dorcas, actually, hindi nga babae, hindi man ni siya manggranon gid. Simple lang ni siya nga babae. Kung lang taon mo iya kabuhi in Acts chapter 9, simple nga babae, there was at Joppa a certain disciple named Tabitha. You can be a disciple bisan babae ikaw, which by interpretation is called Dorcas. This woman was full of good works and alms deeds which he did. You see, pwede gali bisan hindi ka manggaranon, hindi dako imo income, pero pwede ka man gyapon makahimo sang good works and bulig sa mga kaluluoy. Nagabot ang tion nga ini nga babae na patay, si Dorcas. And then verse number 39, Peter arose and went with them
When he was come, they brought him into the upper chamber, may mga taho, sa balay ni Dorcas, and all the widows stood by him weeping. Nagahinibi ining mga balo. Si Dorcas, babae ini. Nagahinibi sila because napatay si Dorcas. And shewing the coats and garments which Dorcas made while she was with them. Sa inyo pamatsyag nga, nagahinibi ini ang mga taho bangod kinapatay si Dorcas. Ano ni ang natabo diri? Dorcas, napatay ka na. Ang utang mo sa akon, may pambadbaydan. Ang manasayan. Nagahinibi sila bangod kay atong napatay, tuman kabuot. Tuman kaalwan. And dako gid ang part ni Dorcas sa ilang life. Isa ka bagay, wala naman siguro may mabulig sa ila. Amo ni nga grabe gid ang ilang nga kasubo. But silingon, ini nga babae, loved by people because sang iya nga serbisyo sa ila. Inigugma siya sa mga tao. How about you? How about us? Will they glorify God sa aton nga kabuhi ayhan? Mapatay kita be, may mahibi man sa aton. Mapatay kita be, may sayangan man sa aton. Remember ko sa una, pang-empleyo pa lang ko. Duwa kami sa akon office mate. Ang akon nga, amon nga boss, tama, kasuplado, katikalon, matapobre. Sila nga, mig, mapatay ko si sir, hindi ko yan magibi ya. Mabakal ko fireworks. Paggulo sa pansyon, sindutan ko yung fireworks ng mga lipay. Makon mo muna. May mga tao ayhan nga masubuan. Bangod kay nagtaliwan na kita, bangod sa mga maayong buhat naton nga ginhimo. O kung mga lipay sila kay, praise the Lord! Salamat kay, why na? Tani dumdumon man ta sa mga tao sa aton nga maayong buhat. Si Stephanas, Fortunatus, and Achaicus, in 1 Corinthians 16, sila ining mga tao nga nagaserbisyo sa isig nila ka Kristohanon. Siling diri, I am glad, siling ni Paul, nalipay ako of the coming of Stephanas, Fortunatus, and Achaicus, for that which was lacking on your part, siling ya, ang mga kulang sa inyo, they have supplied. For they have refreshed my spirit and yours. Ginbuhi nila ang akon nga espiritu kag inyo. Bangod kay ara sila, gaserbisyo sila sa inyo. So may mapasalamat man ayan sa aton nga kabuhi, bangod sang aton nga serbisyo sa isig naton ka pariho nga mga anak sang Dios. Natawan niyo bala ang parts of the body naton? Aton nga ulo, aton nga buhok, aton nga mata. Okay? For example, kung magkatol abi ang aton nga tiyan, kag siling sa kamot, hindi ko yan magbulig sa tiyan. Hindi ko na saya plangga. Sino mangalot sa tiyan? Ang tiil? Hindi pwede. Kung magsakit ang mata, dapat tandugon gid sang kamot, di ba? Kung lain matsyag mo, kag kinanglan mo magdalagan sa CR, kinanglan sang tiil nga maghulag. So kinanglan magbuligay giniya ang parte sang lawas. Members of the body. Sa nagligad nga simana sang Sunday night, nami padari kaon namon, fellowship, pagkapuli namon, gindiritso na ko sa ospital. Kinagsakit akon nga kilid. Grabe pala mahulas ko, pala malas ko, tugnaw. So sakit-sakit kilid ko, ang ginimo ko, kaptan ko malang siyang kamot ko, kag medyo na hagan-hagan ang sakit. You see, kinanglano naton,
ang isa kag isa. Hindi kita kasarang kung kita lang. Pag-abot ko sa ospital, gindasteran ko nila, backless nga sleeveless ako nga bayo. Picturean ba ko ni Brad Steve? Because, gamay lang to ang diferensya, gamay lang to ang sakit, pero importante ito sa parte sa aton nga lawas. So, dapat mahulag gid ang bilog nga lawas kay updanay ini sila. That is why ginambal sa the book of Galatians chapter 6 in verse number 2. Amuning aton nga obrahon para makaserbisyo kita sa isa kag isa. Sila nga, bear ye one another's burden. Lukdohon ta ang kabugatan sang isa. And so fulfill the law of Christ. Ano ang law of Christ? Natandaan nyo? Ang law nga ginhatag ni Jesus, pulo to siya kabilog, ginhimo lang ni Jesus nga duha. Anong law of Christ? Love God and love your neighbor. So kung i-bear naton ang burden sang utod naton, gina-fulfill ta na ang law of Christ. Colossians 3:13, forbearing one another and forgiving one another. Magpugong kag magpatawad sa isa kag isa. James 5:16, confess your faults one to another and pray one for another that ye may be healed. Kadamo sini, one another, one another, one another. Why? Because damo kita nga membro sa lawas ni Kristo. Hindi pwede nga ato na lang kaugalingon permi aton ginapanumdum. Ti ano kuya? Paano kuya? Ano na lang ko? Mag-amo sina irinaway ang lawas ni Kristo. Romans 12 verse number 6. Having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith. Or ministry, let us wait on our ministering, or he that teacheth on teaching, or he that exhorteth on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity. He that ruleth with diligence, he that sheweth mercy with cheerfulness. Siling diri sang pulong sa Ginoo, ang purpose sang spiritual gift naton for the common good sang lawas ni Kristo. Ang Holy Spirit naga-decide kung ano ang imo nga spiritual gift. For example, ginhambal diri, may nagahatag, silang diri, he that giveth, let him do it with simplicity. Bangod kay dako imo nga tithes nga ginhatag, mapadayaw ka? No. Ang Dios ina nag-bless sa aton nga mangintanda ikaw sa negosyo. Kag ang financial nga blessing nga ginhatag sang Dios, isa lang na sa pinakagamay nga blessing nga ihatag sang Dios, because kadamo sa mga dlagko nga blessing nga sobra pa sa financial affluence nga ginhatag sang Dios. Wala ka man tuod kwarta, pero linong naman imo nga kabuhi. Wala ka man grabe nga problema gid. Ang iban, damo ila kwarta, pero grabe man ang stress. Anong purpose ng kwarta? Kaya gin-bless ka sang Dios, ibulig mo. Kay dara ikaw maayo, kay mas dako income mo compare sa iban, amo na imo nga ministry. Ibulig mo sa ministry, ibulig mo sa imo nga utod. Para sa kaayuhan sang lawas ni Kristo. Siling diri sa 1 Corinthians 12, verse number 12, for as the body is one and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body. So also is Christ. If the foot shall say, because I am not the hand, I am not of the body, is it therefore not of the body? And if the ear shall say, because I am not the eye, I am not the body, is it therefore not the body? Karon kung mag-ilinaway kita di, mambal kabi, hindi ko to'y magbulig sa iya, hindi ko to'y magsapak sa iya. Mambal kita bala, ay hindi na nasa. Hindi na nasa iya parte sang lawas ni Kristo. Hindi kita man na gyapon ang mabudlayan.
kiulupdanay kita diri sa lawas sang aton nga Ginoo. So dapat naga-function ini ang lawas ni Kristo. Hindi pwede nga wala kita nagabulig. Hindi pwede nga kita na lang ang mabaton. Kung ara ikaw sa lawas ni Kristo, naga-function ikaw para sa kaayuhan kag bulig sa iban. Ano tawag sang bagay nga nagakuha lang nga nagakuha, wala yan nagahatag. Kilala nyo ni? Ano ni sa gani? Bitik, kayumad, utol. Gusto nyo among kita sini? Ano tawag sini? Suckers. Suyop lang na sila yung suyop. Wala naga-function. Because they are not a part of the body. Di ba lang makita niya natin? Ew! Yak! So, amo na sitwasyon ta, kung wala kita naga-function sa lawas ni Kristo Jesus. In John chapter 13, si Jesus nagsiling, "If I then, your Lord and Master." Lord mo bala si Jesus? Di bala sang time nga nagbaton kita sa iya? Ang ginbaton naton, Lord Jesus Christ. Nag-commit kita nga siya ang aton Lord. Sang tion nga nagbaton kita sa iya. Siling ni Jesus, kung tuod gid man kamo nga nagbaton sa akon, have washed your feet, ye also ought to wash one another's feet. Ako gani ang inyo nga agalon, nag-alagad ako sa inyo. Ariyo, ginaugasan ko inyo tiil, kinanglan nyo manihimoon ang pag-alagad sa inyo isig kapariho. For I have given you an example that ye should do as I have done to you. Verily, verily, I say unto you, the servant is not greater than his Lord, neither he that is sent greater than he that sent him. And then sila niya, kamo, kung balaan nyo ining mga butang, ano matabo? Happy are ye if ye do them. Anong reason nga hindi kita malipayon, mag-alagad sa Diyos? Because hindi naton gusto mag-alagad. Hindi naton gusto mag-serve sa aton isig kapariyo. Gusto ta, kita lang niya i-serve. O kung kita lang niya ang ma-serve sa aton kaugalingon. Wala kita naga-function, mag-amo siya na sa lawas ni Kristo. So dapat naga-serve kita sa isa kag isa to function in the body of Christ. And number 3, seek out the gaps. Ano ning botselingon? Pangitaon mo kung ano ang kulang sa church. Sa lawas ni Kristo. Ikaw pa, ano pa ding mabulig ko man? Ano ding kulang man? Ako mahimuno. Sa mo nagali ang gamiton ta para mag-function kita sa lawas ni Kristo. Sometimes, being useful simply means looking for what is missing. Kag ikaw ang magahimuno kung ano ang kulang sa kabilugan. 1 Corinthians 16:15. I beseech you, brethren, ye know the house of Stephanas, that it is the first fruits of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints. Ining mag-asawa nga ni si Stephanas and sino to? Okay, si Fortunatus. Verse number 17, nabasa ni naton kaina, pero ang hambal diri sa last phrase, sang verse number 17, for that which was lacking on your part, they have supplied. Anong kuno? Kung anong kulang sa aton, sila naghimuno.
Sila ini nga tatlo. So ginpangita nila kung anong lacking, kung anong gap, sila naghimuno. Wala na sila nagpasugo-sugo or wala na sila naghulat sang iban nga may mag-remind sa ila. May initiative sila. For example lang ni. Sa aton diri nga mga anak sang Dios, tanan kita may balay. Di ba? Whether ginaarkilahan mo na, ginarentahan mo na, or hindi pa imo, tanan kita may balay. Ano pwede mo himuon? You can open your home to start a new ministry. Pwede gina. Bukas ka mo da sang children's ministry, luto ka mo dira aros kaldo, miswa, kun hapon, and then tipunon mo mga bata, and then tagaan mo, and then dugay-dugay, tudlo ikaw sang istorya parte sa Bible, and then salvation. Pakanta ka da sa ila, duwa ka kanta, and then ang mga bata malapit na sa imo. That's ministry. Pwede mo na mahimo. Hindi gani, ma-open ka da sang malipot, kagamay nga Bible study. Kung ano to ang nabalaan mo sa church, amo man na i-share mo. Hindi ka man pwede ka share sa mga bagay nga wala mo nabalaan. Kung ano lang nabalaan mo parte sa Bible. Another, volunteer for the behind the scenes. Inang mga tech, inang nagapaninlo, inang naga-take care sa mga kabataan naton, kinanglan ta na diri. Ina ba lang mga behind the scenes, diri sa stage makita kung anong ginahimo mo. May mga ministry nga wala naga-require sa microphone. Pwede ikaw dira ka intra. You can volunteer or you can mentor someone nga mas bataon sa imo. Look someone younger to walk alongside. Pwede mo matuluan, matraining mo, ma-mentor mo. Now, sa aton nga church, for example, ang Cornerstone, kung lang tawon yun yung church, mangkuton ko kamo, para sa inyo, kaya ini nga church, hindi man ni perfect. Wala perfect nga church, wala perfect nga pastor, because wala man perfect nga member. Para sa imo, ano mabulig mo sa body of Christ para ma-fill ang mga gaps kag mag-uswag pagid ang lawas ni Kristo. Para sa imo, sa Cornerstone, ano makita mo? Kung ako pamangkoton nyo, ang gaps, we need singers. Damo na to ginanagkanta. Pero kulang pa to. Basi may talent kada pang The Voice, pwede ka di. Ipagwa na ang abilidad mo. Atag sa Ginoo. We need singers. We need song leaders. We need ma-special number diri, kag ma-special number sa midweek service. Kung wala ma-special number, ginadubleta na lang congregational song sa midweek service, kaya wala agad. We need prayer warriors. We need teachers. Kabalo ka mo, ano pinakanaming ang ministry? Ang ministry nga hindi ikaw makita sang tao. Amo na sang pinakanaming ang ministry. And also, we need preachers. Gusto ni magwali? Sige, sa dason nga Domingo, kamo di. Gusto ko magpahuway. Gapon, sang Biyernes, kadto kami sa Antique. Wali to pagka Sabado. Pagka Sabado sa ngapon, balik naman di. Kapoy, abot kami alas 8 sang gabi. And then mahimo ka naman wali. Mahimo ka naman PowerPoint. And then mabugtaw ka naman. Wali ka naman. Karoon naman sa gabi, mawali naman. Gusto niyo magwali? Pwede ka mo kawali di. Buslin niyo ko sa midweek service. Okay sa akon. We need preachers. Kulang ta diri, damo kulang ta. Kung hindi ka mo kabalo sa inyong avenue, kadto ka mo diri. You always have a place in the kingdom of God. May haragid nga ministry para sa inyo. Hindi lang pastor ang mag-ubra sini. Tanan dapat mag-ubra sang hilikoton sang Dios. Nantawan nyo ni bala ang aton nga text. Ephesians 4:11-13. Ang Dios naghatag siya sa mga apostoles,
And then naghatag siya sang mga prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers. Okay? Anong purpose? For the perfecting of the saints. It means, para mag-mature ang mga tumuluo. For the work of the ministry, para mag-soul winning. For the edifying of the body of Christ, para magligon ang lawas ni Kristo. And then, verse number 13 lang tawan nyo. Kaya kung lang tawon mo ang verse 11 and 12, mambal ka, at di trabaho, gimana siyang pastor nga magwali, nga magtudlo. Yes, trabaho siyang pastor ang mag-preach, mag-teach. Trabaho siyang pastor, i-train ka, i-equip ka, i-encourage ka, i-inspire ka. Anong purpose? Verse 13. Para tanan kita makalambot sa unity of the faith. So, hindi lang niya pastor. Karon kay gintudluan ka na, gin-equip ka na, gin-training ka na, tanan na nga lawas ni Kristo ang magtrabaho sini. Tanan na nga mga naluwas dapat mag-function na sa lawas ni Kristo. Ini nga bagay, ginaobra ko, hindi bangod kay responsibilidad ko o kung nesisidad lang gid. No. Nagawali ko, ginahimo ko akon best. Hindi kay responsibilidad, ay himuon ko ni kay responsibilidad ko. No. I see it as a privilege and honor to serve the Lord Jesus Christ. And tani ikaw man, tani kita man tanan. Ngalan tawon tani nga, po pribilehiyo ko ni mag-alagad sa akon nga Ginoo. Hindi nga obligasyon o kuno responsibilidad. In Matthew 25, siling ni Jesus, "For I was an hungered, and you gave me meat." Sang nagutom ko, gintagaan niyo ko pagkaon. Sang nauhaw ako, ginpainom niyo ako. I was a stranger, and you took me in. Naked, and you clothed me. Nagmasakit ko, ginbisitahan niyo ako. Napriso ako, nagkadto kamo. Siling diri sang iban, "Ti Lord, sang sano ikaw na priso? Sang sano ikaw nagutman? Sang sano ikaw na uhaw? Sang sano ikaw nagmasakit nga kadtuan ka namon?" Siling ni Jesus, "Kung ginhimo nyo ini sa pinakakubos ninyo nga mga utod, ginahimo nyo ini sa akon." Mga utod, gusto mo nga mag-alagad kay Jesus? You do it. Sa pinakasimple nga bagay, sa pinakamasarangan naton nga bagay, kagin-enable sang Dios sa aton. Function in the body of Christ. Number 1, you sight. Diskubriha kung anong imo spiritual gifts. Ikadua, you serve one another. Ikatatlo, you seek out the gaps. Lantawon mo to, uy, wala sa may mga kuha sa mic. Ako na lang tumakuha. Uy, laway kanta. Di bagon sa, ako baladason kay nami ko. Hindi na mag-criticize. Ikaw na lang bulig. Kay damo pa diri sang dapat ibulig sa aton nga simbahan. You seek out the gaps nga kulang. Ibilin ko ang verse ni sa inyo sa aton nga closing. In Psalm 92 verse 13 and 14. "Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bring forth fruit in old age. They shall be fat and flourishing." Ano yung butsilingon niya? Ang pag-serve sa body of Christ, wala sang edad. Bata ka man, tigulang ka man, senior ka na, wala sang limit. As long nga palangga mo ang Ginoo, kag naga-serve ikaw, kag naga-function sa body of Christ, siling sang Bible, shall flourish in the courts of our God.
they shall be fat and flourishing ang aton nga kalag. Mga muyo kita sa Ginoo. We thank you, Father, sa sini nga adlaw nga imo ginhatag sa amon. We thank you for the message nga imo gin-prepare. And Lord, kabay ini enough nga maghangkat sa amon nga maghibalo. Dugay na kami Ginoo Kristohanon. Dugay na kami Ginoo na luwas. Ano ang amon diri nga function sa simbahan? Ano ang amon Ginoo mahimo sa imo nga ginharian? Lord, buligi kami nga mag-function. E kung hindi kami mag-function, sayang Ginoong amon nga oras. Sayang ang amon nga mga tsimpo. Kag sayang ang amon abilidad and spiritual gifts nga imo ginhatag paagi sa balaan nga espiritu. O Ginoo, kabay ining mga precious things. Hindi namon Ginoo masayang. Sa tion nga ikaw magakuha sa amon Ginoo, kabay Ginoo, hindi namon paginulsulan nga tani gingamit ko to atong ginpanghatag sang Ginoo sa pagserbisyo sa akon nga Ginoo kag sa pagserbisyo man sa akon nga mga kauturan. Buligi ko, Lord, nga makita ko ang akon avenue. Buligi ko, Lord, nga makita ko ang akon nga hiyas. Kung sa diin malipay ako nga magpangabudlay sa imo nga ngalan. Kag mahatag ko ang akon nga best sa pag-alagad sa imo. Lord, we pray na ikaw gid magagamit sa amon sa lawas nimo. In Jesus' name, amen. We praise for